Dear Papa Van, magandang araw sa inyo at sa mga avid listener ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Andoy. Bale, palayaw ko lang yun kasi Andrew talaga ang totoo kong pangalan. 32 anyos na ako ngayon at nagtatrabaho sa barko bilang tripulante. Nitong taon ko lamang nadiskubre ang programa nyo online at masasabi ko na nagustuhan ko talaga ng husto ang bawat storya na tinatampok ninyo. Kaya nagdesisyon ako na sumulat sa inyong stasyon at umaasa na mabasa at mai-ere nyo naman ang aking kwento. Bale, magsisimula ang lahat nung nasa high school pa lamang ako. Mahirap lang ang buhay namin nung araw. Isang kahig, isang tuka. Ika nga. Kasama kong naninirahan sa maliit naming barong-barong ang aking lolo Erneo at nanay Linda. Ganon din ang tatlo ko pang nakababatang kapatid na babae. Kaya lang bukod sa pagiging salat namin sa pera, dumagdag pa talaga sa problema namin si nanay. Hala, wala bang makakain dito? Kanina pa sumasakit tiyan ko sa gutom eh. At teka, baka naman meron dito sa may Naku, walang kahit na ano bukod sa sapot ng gagamba eh. Hindi naman makakain to. Baka meron sa may natatakpan ng pinggan. Kahit tutong ng kanin, ayos na. Babasain ko na lang ng tubig at lalagyan ng asin para magkalasa. Wala rin kahit na ano rito. Ay, buti pa, tanungin ko na lang si nanay. Ay, kainis namang baso to. Ang konti nang pwedeng mailagay. Ay, nabibitin ako. Buti pa tonggain ko na para diretso sa tiyan ko. Nay, tama na po pag-inom nyo. Kanina pa po kayo umiinom eh. Lasing na po kayo. Ano naman pakialam mo kung kanina pa ako umiinom? Tsaka, bakit mo ba ako pinipigilan? Ito na nga lang ang libangan ko. Pakikialaman mo pa. Nay, baka po kasi mapano kayo tapos kanina pa po kami nagugutom ng mga kapatid ko. Ako nga po, masakit na yung tiyan ko eh. Problema ko ba yun? Di kumain kayo. Pakainin mo yung mga kapatid mo. Malaki ka na, Andoy. Kaya mo na yan. Kaya ko na naman po, pero wala na po kasing kanin sa kaldero eh. At wala na rin po tayong bigas na masasaing. Ay, lintik naman talaga, oh. Ayaw na ayaw ko talagang nakakarinig ng wala. Naririnditeng ako. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Lalaki mong tao, iyakin ka. Napakahina mo. Konting kibot, tiklop agad. Ganyan ba kita pinalaki, ha? Hindi naman, di ba? Ayaw na ayaw ko talaga sa mga iyaking bata. Tumahan ka na dyan, kundi tatamaan ka sa akin. Anong nangyayari dito? Linda, bakit umiiyak yung apo ko? Ewan ko dyan, tay. Bigla-bigla na lang umiiyak eh. Wala naman akong ginagawa. Wala pa. Muntik na. Ay, pag kinulit pa niya ako baka makatikim siya sa akin. Tumigil ka na nga dyan. Linda, ikaw pa talaga na nanay ang mananakit sa anak mo. O yan doy, apo. Ano ba nangyari? Masakit na po kasi tiyan ko, Lo. Nagugutom na po kami ng mga kapatid ko pero wala naman pong kanin at masaing na bigas. Tana po. Na ito. May dala akong pansit at laing. Binili ko to mula sa kita ko sa pagpipintura ngayong araw. Tapos may 50 pesos pa ako rito
pambili mo na doon ng bigas pero mamaya ka na bumili. Ilagay mo muna sa plato tong mga dala ko para baka kain na kayo. Sige na, tahan na. Kumilos ka na, sige na. Sige po, Lo. Salamat po. Sandali lang, Andoy. Mamaya ka na umalis. Baka may maisipan pa akong ipabili eh. Ay. Ako, Tay, wala ba akong kahit barya-barya lang dyan? Pabili ko lang ng pulutan. Wala na akong manguya rito eh. Pasabay ko na kay Andoy pag lumabas. Wala na akong barya rito. Saka kung meron man bakit ko naman ibibigay sa'yo? At bakit naman hindi? Yung anak ko nga, binigyan mo ng pambili. Kasi mga apo ko naman sila at nagugutom na raw sila. Umiiyak na nga yung bata dahil masakit na yun tiyan Pati mga kapatid niya na mga anak mo rin naman. Pero ano klaseng nanay ka? Mas inuna mo pa yung pag-inom mo ng alak kaysa pakainin yung mga anak mo. Sa wala akong pambili ng bigas, kaya wala rin ako maibigay sa kanila. Pero may pambili ka ng alak. Ha? Ito ba? Naku, wala rin. Ang totoo, inutang ko lang to. Ayaw pa nga kong pautangin ng may-ari ng tindahan pero pinakiusapan ko na lang. Buti, nadala sa drama ko. Grabe, papasa na yata ako bilang artista. Ang galing-galing ko magdrama. Ewan ko sa'yo, Linda Sa susunod, imbes na yan yung atupagin mo subukan mo kayang magpakananay naman sa mga anak mo. Wala na ka sila tatay pati ba naman ikaw na nanay nila, hindi rin sila inaalagaan. Daig pa pala nila yung mga batang ulila na sa magulang kung magpapatuloy ka sa ganyang pag-uugali. Kung makapagsalita kayo, para bang hindi ako nagpakananay sa mga anak ko Para sa kaalaman nyo, hindi lang pagpapakananay ang ginagawa ko sa kanila, kundi pagpapakatatay na rin. Dahil napakawalang kwenta ng anak nyo nung nabubuhay pa siya. Buti nga namatay na siya kasi wala rin naman siyang kwentang padre di pamilya. Kaya lang, lintik pa rin siya kasi iniwan niya naman akong may sangkatutak na responsibilidad. Naku, naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Oo naman, Tay. Palagay niyo sa akin, bingi? Hindi naman pero mali pa rin na magsalita ka ng masama tungkol sa tatay ng mga anak mo sa harap ng anak mo. Ano naman ang mali doon? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tsaka alam din naman ni Andoy kung gaano kawalang kwenta yung tatay nila. Baka naman kayo yung ayaw makarinig ng totoo kasi nasasaktan kayo para sa anak nyo. Tama ako, no? Sabi ko na Pero wala kayong magagawa kasi totoo namang pulpul na klase ng asawa at padre de pamilya yung anak nyong yun. Ay, pesteng buhay talaga. Buti pa kapag umiinom ako ng alak, pansamantala kong nakakalimutan mga problema ko. Kaya gusto ko palagi na lang lasing Papa Van, alam ko naman na walang perpektong magulang pero kakaiba ang nanay namin kumpara sa mga nanay ng aking mga kaklase. Ayoko mang isipin na wala siyang pakialam sa amin ngunit yun kasi ang nakikita ko lalo na sa kung paano niya kami tratuhin ng mga nakababata kong kapatid. Parang hindi niya kami mahal at malaking pagkakamali na pinanganak niya pa kami sa mundong ito. Buti na lang to the rescue ang lolo namin. Si Lolo Erenio na ang tumayong tatay sa aming magkakapatid. Lalo na sa akin na nag-iisang lalaki. Di rin kasi kami close ng tatay ko nung nabubuhay siya dahil nga masama ang loob ko sa kanya. Kumbaga, si Lolo ang nagbalanse sa aming pamilya lalo na nung mas nalulong sa bisyo ng pag-inom ng alak si nanay. Siya ang tagasaway dito dahil hindi marunong makinig sa akin ng nanay naming yon. Papa Van, masasabi ko na malaki ang pasasalamat ko kay Lolo kasi nandyan siya upang umalalay. Lo, ano ba itong pinagagawa sa inyo? Cabinet to, Apo. Maliit lang naman yung sukat, kaya maliit lang din yung bayad. Pero ayos na rin para may mapagkakakitaan tayo.
Gusto kasi nung may-ari yung sakto raw para sa kwarto ng anak niya. May pinakita siyang mga litrato na pwede kong pagkayahan. E di sabi ko, sige, kayang-kaya ko naman yan eh. Kayang-kaya nyo naman po talaga kasi ang dami nyong kayang gawin eh. Magaling kayong magpintura, magbutingting, at mag-ayos ng sirang appliances at gumawa ng mga cabinet at lamesa. Ibang klase kayo, lo. Sana maging katulad niyo ako pagdating ng araw. Naku, tong apo ko nang bola pa. Lolo, hindi po yun bola. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Lagi ko nga po kayong binibida sa mga kaklase ko eh. Sinasabi ko na daig ng lolo ko yung mga lolo nila. Ay, salamat naman kung ganun. Andoy, pasensya ka na ha? Pasensya na po saan? Kasi kahit gaano kagaling tong lolo mo sa maraming bagay, hindi ko pa rin naturuan na maayos yung anak ko para maging mabuting asawa sa nanay mo at tatay sa inyong magkakapatid. Ang alam lang kasi namin ng namayapa akong asawa napalaki namin si Arma ng tama. Pero hindi pala. Hindi nyo naman po kasalanan yun kasi si tatay naman nagdesisyon ng mga bagay na ginawa niya. Labas na po kayo doon. Pero anak ko siya at responsibilidad ko pa rin siya kahit na matanda na siya at may sarili ng pamilya. Kaya nga ako na lang yung humihingi ng tawad sa mga pagkukulang niya sa inyo eh. At ngayon na wala na siya, pinangako ko sa sarili ko na tutulungan ko yung nanay mo para itaguyod kayo magkakapatid. Akuin ko na lang yung responsibilidad na dapat tatay mo yung gumagawa kung buhay pa sana siya. Sa sarili kong paraan, tutulong ako sa nanay mo na mapagtapos kayo ng pag-aaral. Ikaw at ang mga kapatid mo. Ay sus! Ay sus! Ang sabihin mo, Tay, kung nabubuhay pa rin yung anak mo, baka pambababae pa rin ang inaatupag nun. Sigurado na lalo lang mapapanot buho ko sa konsumisyon. Kaya ayos na rin na sumakabilang buhay siya para hindi na ako nakukonsumi sa buhay. Kawawa naman ako. Lumalawlaw na balat ko sa mukha sa pagiging pasaway ng anak niyong yon. Nay, wag naman po kayong magsalita ng ganyan sa harap ni Lolo. At bakit hindi? Nagsabi lang naman ako ng totoo. Konsumisyon, pasaway, at sakit lang naman talaga sa ulo ko yung tatay mong yon. Ewan ko ba kung bakit ako nagpauto sa mga matatamis niyang salita sa akin nung araw. Ayun, nakuha niya tuloy ako at naanakan pa ng 4. Sabay matitigok rin pala siya ng maaga. Sana pala talaga nakinig na lang ako sa nanay ko na pumunta na lang ako sa Maynila para magtrabaho. Baka sakaling nakakilala ako doon ng mayaman at matino. At yun ang mapangasawa ko. Tsak, hindi ganitong buhay lang ang sinapit ko. Linda, tumigil ka na nga sa pagsasalita mo ng ganyang bagay. Sa harap pa mismo ng anak mo. Mahiya ka nga kay Andoy. Hindi mo na ginalang yung namayapa niyang ama. Bakit ako mahihiya dyan? Sino ba yan? Ay, at saka ang hilig nyo talaga magkampihang maglolo, ano? Yung totoo, pinagtutulungan nyo ba ako? May gusto ba kayong patunayan? Ay nako, walang ganon. Pero masyado na kasing matabil yung dila mo eh. Kung ano-ano nang lumalabas dyan sa bibig mo, hindi na maganda. Huwag kayong mag-alala kasi sa mga susunod na araw, hindi nyo na ako maririnig sa bahay na to. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Aalis po ba kayo? Saan po kayo pupunta? Sa Maynila. May nahanap ako mapapasukan doon. Mangangatulong ako doon. Ay, sandali, ano ka mo? Pupunta ka ng Maynila? Iiwan mo talaga yung mga anak mo rito sa atin? Bakit hindi? Malalaki naman na sila. Alangang isama ko pa silang lahat sa bahay ng amo ko, hindi naman pwede yon. Tsaka yung si Andoy nga, kayang-kaya niya nang asikasuhin mga kapatid niya. Tanda-tanda na yan. Tapos, nandito naman kayo para may kasama sila. Magtatrabaho lang naman ako doon sa Maynila para may pera tayong panggastos. Kasi aminin na natin na wala talaga ako mapapala rito sa atin. Hirap na ako makahanap ng matinong trabaho na may matinong sweldo. Napakakonti ng oportunidad kaya hinanap ko na lang yung swerte sa ibang lugar na malayo rito sa atin. Hindi rin naman tayo mabubuhay ng pagkakarpintero at pagiging pintor nyo lang. Hindi naman buwan-buwan may trabaho kayo. Lalo na sa edad nyong yan. Nay, sigurado po ba kayo na trabaho talaga pupuntahan niyo doon? Baka po kasi hindi. Ay, sira ulo ka pala eh. Ano naman gagawin ko doon kung hindi ako magtatrabaho, Aber?
magpapakasarap. Sana nga pero hindi ganun ang buhay. Kailangan mong paghirapan bawat sentimong kikitain mo. Kaya tigil-tigilan mo ako sa tanong mong yan, ha? Alam mong wala na akong kapera-pera eh. Alam mo kung sino ka kung makapagsalita dyan. Marami ka na bang alam, ha? Mas magaling ka pa sa akin. Ikaw naman, Linda, nagtatanong lang naman yung anak mo. Manahimik na lang siya. Wala naman siyang ambag sa buhay ko eh. Palibhasa, manang-mana sa tatay niya. Kung ano-ano mga sinasabi, wala namang kwenta. Papa Van, galit ang nanay sa pagkamatay ni tatay dahil para sa kanya ay iniwanan siya nito ng mabigat na responsibilidad na buhayin kaming magkakapatid. Bukod doon, hindi rin naman kasi naging mabuti ang relasyon nila nung nabubuhay pa ang tatay dahil babaero ito at talaga namang pinasakit ng husto ang ulo ng nanay namin. Kaya nga hindi namin siya masisisi kung bakit ganoon na lamang ang galit niya kay tatay pero sa kabilang banda ay di rin naman siya perpektong magulang sa amin. Lagi niya kaming pinagagalitan lalo na yung mga nakababata kong kapatid. Madalas din niya kaming ikumpara sa ibang tao na kesyo sila magaling sa ganito, dapat din daw magaling din kami. At kung ano-ano pa, pakiramdam tuloy namin mas mahal niya pa ang ibang tao kesa sa amin na mga anak niya. Bilang panganay, hindi ko mapigilang magdamdam sa nanay ko sa tuwing nagkukulang siya sa amin. Kaya nga sa abot ng aking makakaya, kasama na rin ang mga payo sa akin ng lolo ko tungkol sa paggalang sa magulang, ay inunawa ko siya. At kahit na yung plano niyang pag-alis papuntang Maynila ay hindi ko na minasama. Sa pag-alis ng nanay ko, nagsikap ako ng husto sa pag-aaral. Ako na rin ang nag-asikaso sa mga kapatid ko dahil ako ang panganay. At kapag wala naman akong pasok ay tumutulong ako sa aking lolo sa pagkakarpintero at pagbubutingting ng sirang appliances ng mga kapitbahay namin para mapagkakakitaan. Papa Van, tuwing bakasyon at walang pasok ay naghahanap ako ng mapapasukang trabaho upang makatulong sa mga gastusin namin sa bahay. Hindi kasi sapat ang pera na pinapadala ni nanay sa amin mula sa pangangatulong niya sa Maynila. Madalas ay kulang pa nga yun lalo na sa pagkain pa lang namin. Kaya para may pandagdag sa iba pa naming pinagkakagastusan ay nagkusa na akong tumulong sa aking lolo. Lahat ng trabaho na pwede kong pasukan basta marangal ay pinasok ko na. Nandun yung nagkargador ako sa palengke. Tumao sa mga tindahan tulad ng ukayan at sapatusan. Tapos naging delivery boy ako sa isang water refilling station at kung ano-ano pa. Ginawa ko yun hanggang makapagtapos ako sa high school. At dahil gusto kong magkolehiyo ay plano kong mag-ipon ng pera, pang matrikula at pambili ng bagong uniforme at sapatos sa pasukan. Marami akong pangarap para sa sarili ko at sa mga kapatid ko. Isa na nga doon ang magkaroon kami ng sarili at maayos na bahay. Yung hindi tumutulo ang tubig sa bubong tuwing umuulan kasi maraming butas. Pangarap ko rin na mabili at makain namin ang mga pagkain na di pa namin natitikman. Kaya lang ang problema, sarili kong nanay ang siyang pumipigil sa akin para makamit ang mga ito. Oh, saglit lang ako rito ha. Hindi ako magtatagal. Bukas na bukas, luluwas na ulit ako pa Maynila. Hanap na kasi ako dun sa trabaho ko eh. Hinatid ko lang talaga tong mga damit na pinaglumaan ng mga anak ng amo ko. Kasi sayang naman, kakasya pa yan sa mga kapatid mo oh. Ang gaganda pa at ang mamahal ng mga yan. Oh, at ito pa oh, ito mga sapatos.
Hindi pa masyadong nagamit yan. Tingnan mo alin dyan ang kasya sa'yo. Tapos ipamigay mo na sa mga kapatid mo yung iba. Doon sa isang bag, may mga tuwalya dyan tsaka kobrekama. May mga punit na kasi kaya ayaw na nung amo ko. Maliliit lang naman pero magagamit pa. Bakit hindi po kayo magtatagal? Dati naman 2 araw kayo rito sa atin. Sa dami ng sinabi ko, yan talaga ang pinagtuunan mo ng pansin, ano? Namimiss na po kasi namin kayo, Nay. Minsan na nga lang kayo umuwi rito sa atin tapos ang bilis niyo pong umalis. Ay, hindi ka ba nakikinig? Sabi ko, hanap na ako dun sa trabaho ko. Kaya babalik na ako bukas na bukas din. Hindi ako pwedeng mawala ng matagal. Swerte ko nga't pinapayagan pa akong umuwi dito eh. Hindi po ba pwedeng magsabi kayo doon na sa susunod na lang na araw kayo babalik? Hindi! Walang ganun. Ano ako, sinaswerte? Tsaka, bakit ba ang kulit-kulit mo? Mahirap ang trabaho ko doon. Hindi kaya ng amo ko na mawala ako ng matagal. Hindi ko makaintindi. Tagalog ko naman sinabi. Naglalambing lang naman yung anak mo, Linda. Hindi mo siya kailangan sigawan ng ganyan. Pwes, hindi itong tamang oras para maglambing siya. Palibhasa, hindi niya naiisip yung bigat ng pangangailangan natin sa trabaho ko to. Pasalamat na nga lang tayo, may pinagkakakitaan ako. Hindi rin naman po sapat yung pinadadala nyo rito sa bahay natin eh. Kaya madalas kaming kulangin pambili ng makakain, Nay. Kaya nga para makatulong, nagtatrabaho ako tuwing bakasyon. Sinusumbatan mo ba ako? Hindi po yun panunumbat, Nay. Ang akin lang... Hindi raw, pero panunumbat pa rin ang tawag doon. Kusa kang naghanap ng trabaho pero parang kasalanan ko pa. Tsaka kung ganyan lang din na pinagmamalakihan mo ko na nagtatrabaho ka, bakit hindi mo na ipagpatuloy? Lalo na ngayon natapos ka naman ng high school, di ba? Ituloy-tuloy mo na. Nay... Ano? Kaya mo na naman, di ba? Opo, kaya lang... O kaya lang ano? Ano? Ang tagal! Gusto pa kasing magkolehiyo ng anak mo, Linda. Kolehiyo! Matagal niya ng pangarap yun. Kaso syempre, mahal yung matrikula eh. Kung makapasok naman siya sa pampublikong paaralan o kaya makakuha man ng scholarship, yang si Andoy, kailangan pa rin ng pera pambili ng mga kakailanganin niya. O ano ngayon? Hindi ko na siya matulungan mag-ipon ng pera para doon. Lalo na ngayon na kakaunti na lang yung kumukuha sa akin para magpagawa kasi nga matanda na raw ako eh. At madalas na rin sumakit yung katawan ko. O tapos, ano bang gusto mong tumbukin, Tay? Ikaw na lang nanay niya yung pag-asa niya na tumulong sa kanya para matupad yung pangarap niyang yun. Nako, ayan na nga bang sinasabi ko eh. Bibigyan nyo na naman ako ng responsibilidad hindi na nga ako magkanda-ugaga sa katatrabaho dun sa Maynila. Tsaka sabi nga ng magaling yung apo, hindi raw sapat yung pera na pinadadala ko rito pangkain nyo. Tapos ngayon, dadagdagan nyo pa yung problema ko. Nay, gagawin ko naman ho lahat para makakuha ng scholarship eh. Para hindi nyo na ho problemahin yung matrikula. Pambaon na lang po at pambili ng mga kailangan ko. Hoy Andoy! Kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pangangarap mong makapagkolehiyo. Ang mahal-mahal kaya ng matrikula nun. Tsaka 4 na taon mo pang bubunuin yon, no? Buti pa, magtrabaho ka na lang para makatulong sa akin. Huwag ka na mag-aral. Hindi ka naman matalino eh. Matalino ka ba? Papa Van, pinakinggan ko na lamang ang bilin ni nanay kahit na masama ang loob ko sa pag-alis niya nang hindi nagpapaalam sa aking mga kapatid. Sa kabilang banda, binaliwala ko yon kahit na nagtatampo ako sa kanya. Pero napansin na lamang namin na dumalang ang pag-uwi niya sa amin sa kadahilan ng palagi raw siyang abala sa trabaho at hindi na pinapayagang mag-day off ng kanyang amo. Sa totoo lang, wala na akong may sagot at may dahilan sa mga kapatid ko sa tuwing hinahanap nila ang nanay namin sa akin. Pero pagod na akong magmakaawa kay nanay na umuwi naman sa bahay kaya mas tinuon ko na lang ang atensyon ko sa aming mga buhay. Habang nagtatrabaho sa katayan ng baboy bilang tindero at kargador tinuloy ko ang pangarap kong makapag-aral. Di nagtagal,
Nakapag-enroll ako sa koleyo pero nahirapan akong balansehin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Nakakainis naman si nanay. Hanggang ngayon hindi pa rin niya sinasagot tawag ko. Buti pa tigilan mo na yan. Baka abala sa pagtatrabaho yung nanay mo kaya hindi niya masagot yung tawag mo. Alas 9 na po ng gabi. Sabi niya hanggang alas 8 lang daw yung trabaho niya. Hindi naman natin sigurado yan kasi minsan baka may inutos pa sa kanya yung amo niya na kailangan niyang gawin. Kaya tigilan mo na yan. Lalo ka lang maiinis katatawag sa kanya eh. Buti pa gawin mo, i-text mo na lang siya. Ganun na lang. Oo nga lo, tinext ko naman po siya pero hindi nga po nagre-reply. Kung ganun bukas mo na lang ulit tawagan na po. Gabi na Hayaan mo na lang yung nanay mo na makapagpahinga. Sige na nga po. Kumalma ka. Tensyonado ka Ang tigas ng mga balikat mo kita ko yan. Kumalma ka. Lo, ang hirap naman po kasing kumalma kung inabandonan na kami ni nanay. Bihira na lang siya umuwi rito sa atin tapos hindi na rin siya madalas tumawag. Miss na siya ng mga kapatid ko, Lo. Umasa na lang tayo na mamiss din niya kayong magkakapatid para naman sapian siya ng sipag na umuwi rito sa atin. Teka, maiba tayo. Tingnan mo pala itong ginawa ko, Apo. Ano po yan? Perang papel. Perang papel? Bale, humingi ako ng papel sa kapatid mo. Tapos, nanghiram na rin ako ng lapis at pangkulay. Gusto ko ka akong gumuhit. Tapos, ayan gumawa ako ng perang papel. Di ba? May pera na tayo. At dadamihan ko pa to hanggang sa maging milyonaryo tayo. Di ba? Hindi naman po natin pwedeng ibili to, Lo. Yun ang akala mo. Ganito, mabuti pa pahiramin mo na lang ako ng gunting. Tapos kubuha ka na rin ng sayo. Tapos tulungan mo akong gupitin tong mga ginawa kong perang papel. Di ba? Ay, sige po. At teka lang po Kunin ko lang po yung gunting sa bag ko. Sandali lang po. Sige. O ito po, nahanap ko na. Sakto, 2 pa tong gunting ko rito, Lo. Sige, akin na. Dali. Para maumpisa na natin yung paggupit. Sige po. Ito na po yung gunting, Lo. Salamat. Ito sa'yo. Gupitin mo to Huwag kang lalagpas kundi sayang yung gawa ko. Baka pambili na ng bigas naunsyami pa. Pero Lo, sinasabi ko talaga sa inyo na walang tatanggap ng mga perang papel na ginawa nyo, ha? Hindi naman po kasi ito totoo Kumbaga, peke. Parang yung pangarap ko na makapagkolehiyo. Peke raw, sabi ng nanay ko. Pero tignan mo naman ngayon. Nag-aaral ka. Diba? Kaya naniniwala ako na hindi peke yung pangarap mo, Apo. Parang itong perang ginawa ko. Sigurado ako na magagamit natin to pambili ng maraming pagkain na siguradong ikatutuwa ng mga kapatid mo. Kasi may mga bagay na akala mo hindi posible. Pero pag pinaniwalaan mo, tiyak maaari itong mangyari. Kaya ayusin mo yung paggupit mo, ha? Dahan-dahan lang. Saka dapat pantay-pantay. Teka, bakit ka umiiyak? Wala lang po. Hindi ko po kasi sigurado kung matutuwa o malulungkot ako sa ginawa niyong to. Kasi sa sobrang hirap ng buhay natin, nagawa niyo nang gumawa ng pekeng pera para may maipambili ng makakain natin. Sana talaga totoo na lang itong mga pera na to para di na tayo nagugutom. Tiwala ka lang sa lolo mo, Apo. May pambibili natin ng mga perang ginawa ko kasi ginalingan ko talaga yung pagpipinta. Unang tingin pa lang akalain mo pera na, diba?
Sana nga talaga, Lo. Sana bukas pagising natin. Totoong pera na ang mga to. Totoo ba yun? Anak ka naman ng lintik, Mang Ireneo! Akala ko nag-iba na ang ihip ng hangin at may pera ka ng pambili sa sangkatutak na tinapay na pinabalot mo? Tapos bibigyan mo lang pala ako ng pekeng pera? Sige na, Aling Rosa. Tanggapin mo na yan. Pambayad sa mga tinapay na binili ko, nagugutom lang talaga yung mga apo ko eh. Ayoko nga! Saka anong gagawin ko dyan hindi nga yan maipambibili? Ganyan ba talaga napapala pag nalilipasan ng gutom? Nasisiraan na ng ulo? Ay, baliw! Baliw ka ng matanda ka! Teka po. Ano pong nangyayari rito, Aling Rosa? Bakit yung sinasabihang baliw ang lolo ko? Hindi po totoo yun, ha? Nagtanong ka pa talaga kung hindi nga yan baliw, bakit pegang pera ang pinambayad niya sa akin? Sige nga! Sinong matinong tao ang gagawa nun? Kaya baliw na talaga yung lolo mo, Andoy! Nila mo na ng matinding gutom ang utak niya! Pawiin niyo yung sinabi niyo! Hindi po baliw ang lolo ko! Apo, tama na. Hayaan mo na yung babaeng yan. Hoy, Rosa, hindi ako baliw ha! Nakikipag-usap ako sa'yo na maayos ikaw tong biglang naghuhurmentado. Ay, ako pa talaga ang sinisi mo, tanda! Aling Rosa, huwag niyong babastusin ang lolo ko! Isa ka pa? Pareho kayong baliw na maglolo! Sumasobra na po kayo, ha? Kayo sumusobra! Buti pa, bayaran mo na lang yung mga pinabalot ng lolo mo na bibilhin niya dapat kasi hindi ko na yan ibabalik sa estante. Pag hindi mo yan binayaran, ipapabarangay ko kayo. At hindi ako nagbibiro. Talagang irereklamo ko kayo. Papa Van, masakit sa akin na pagsalitaan siya ng masama at tawaging baliw ng mga tao na hindi lubusang nauunawaan ang hirap ng aming pinagdaraanan. Hindi baliw ang lolo ko. Wala siyang sira sa pag-iisip pero desperado siyang makatulong sa akin at sa mga gastusin namin kaya niya nagawa ang bagay na yon. Kaya para hindi na maulit yun ay pinagsabihan ko ang lolo na huwag na niyang ibibili ang pekeng pera na ginawa niya. Nangako naman si lolo na hindi na niya yon uulitin at nangako ako sa kanya na balang araw mabibili na namin ang mga gusto namin gamit na ang totoong pera. Kaya lang nang hinayang ako na itapon yung mga pekeng pera na ginawa ni lolo kaya sinabi ko na ibigay na lang yun sa mga kapatid ko para may mapaglaruan sila. Bagay na ginawa naman ng lolo ko. Simula noon lalo akong na-inspire na mangarap at nanggigil na tuparin yon para sa mga taong mahalaga sa akin, Papa Van. Papa Van, nung mga panahong yun ay natanggap ako sa isang pribadong kumpanya bilang isang mensahero. Kaya kinailangan kong magpalipat ng klase sa gabi upang mapagsabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang pasok ko sa trabaho. At mula alas 6 ng gabi hanggang alas 11 o minsan ay umaabot pa ng alas 2 ng madaling araw ang klase ko. Sobrang hirap pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral pero kinakaya ko. Itinanim ko na sa aking isip na kailangan kong magsikap ng husto. At huwag sumuko kahit na napapagod na ako. Hindi rin nakatulong ng tuluyan na nga naming hindi matawagan si nanay. Ewan, pero para siyang naglaho na parang bula sa buhay namin ng mga kapatid ko. May mga gabi na iniiyak ko na lamang ang katotohanan na baka inabandona na niya kami at iniwan na niya ako ng tuluyan upang solohin ang pagtataguyod sa aming pamilya. Oh, Andoy, ba't nandito ka pa? Mag-aalas 8 na. Hindi ka ba malilate niyan sa trabaho mo?
Malilate na nga po ako pero kailangan ko munang tapusin tong piniprito ko na pang-ulam natin mamaya. Ako na dyan na po. Ako na. Sige Hindi na po, Lo. Ako na po. Ayos lang naman po ako. Madali lang din naman ito eh. Saka patapos na po ako. Buti pa, pakitawag niyo na lang po yung mga kapatid ko na hindi yata alam mga salitang bilisan. Kanina ko pa po sila sinasabihan na magmadali na eh. Pero ang babagal talaga kumilos. Sige, hayaan mo. Ako na ang bahala sa mga yon. Kulang lang yun sa sigaw at magalit. Pero bago ko sila puntahan doon tapusin mo na yung piniprito mo at gumayak ka na rin. Kumain ka. Wag na wag mo yung kalilimutan para may lakas ka. Opo, Lo. Pero baka hindi na po ako kumain. Bakit naman? Kasasabi ko nga lang na wag mo yung kalilimutan Alam ko po, pero malilate na po kasi talaga ako eh. Sa trabaho na lang po ako kakain. Siguraduhin mo yan, ha? Opo, sigurado po. Huwag na po kayong mag-alala. Sige na, sige. Tawagin mo na yung mga kapatid mong makukupad kumilos. Silina, oy. Pumarito na kayo sa mesa. Dali. Opo, Lo. Ano bang ginagawa nyo Mahuhuli na kayo sa klase. Pati kuya nyo, mahuhuli na rin sa trabaho. Mapaglutuan na kayo ng makakain. Bakit kasi ang bagal-bagal nyo kumilos? Sorry po, Lo. Malamig Nako. kasi yung tubig kaya nagtuturoan pa kami kung sino unang maliligo. Paanong malamig? Tirik na yung araw. Asa na ba yung iba mong kapatid? Andyan lang po. Papunta na rin sila dito para kumain. Buti pa umupo ka na, Selena. Mauna ka nang kumain. Ikaw na rin bahala sa iba mong mga kapatid. Huwag niyong kalimutan yung mga baon yung pagkain, ha? Tapos, mag-iingat kayo sa pagpasok sa eskwelahan, ha? Opo, kuya. Boss, pinatawag niyo raw po ako. Oo, masok ka. Boss. Balita ko, panay reklamo na ng bisor mo na palagi ka raw late pumasok sa trabaho. Ang dami-dami daw mga papeles na inaabot daw ng siyam-siyam bago makarating sa dapat pagdalhan. Kaya ngayon, anong oras ka na pumasok? Samantalang may hinihingi yung boss natin pareho sa taas. Walang mautusan kasi wala ka pa. Di sinong nalintikan? Pasensya na po. Anong pasensya? Kung lagi kang ganyan, baka maisipan ko na lang natanggalin ka eh. Gusto mo ba yun? Hindi po. Huwag niyo po akong tanggalin kasi kailangan ko po yung trabaho ko eh. At kailangan din ng trabaho mo yung matinong trabahante. Hindi yung kagaya mo na palagi ka na lang late pumasok. Daig mo pa yung mga mas mataas ang pwesto sa'yo. Sorry po. Wala lang po kasi talagang nag-aasikaso sa mga kapatid ko sa bahay. Wala akong pakialam. Problema mo yun sa bahay. Bakit mo kami idadamay? Saka, bakit? Sanggol pa ba yung mga kapatid mo kaya di sila marunong mag-asikaso ng sarili nila? Abay kung oo, mag-isip-isip ka na kung ano ang dapat mong iprioridad. Mukha kasing mas kailangan ka ng mga kapatid mo kaysa ng kumpanyang to. Opo, boss. Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Hindi na talaga. Kasi pag naulit pa to, mawawalan ka na ng trabaho. Pasalamat ka na nga at natanggap ka pa eh. Ngayong di ka naman tapos sa pag-aaral. Umayos ka, Andoy. Maraming mas magagaling na nakaabang dyan sa trabaho mo. At kung talagang may malasakit ka sa mga kapatid mo, hindi ka magiging pabaya. Opo, boss. Sige na. Lumayas ka na sa harap ko bago pa magdilim yung paningin ko. Lo, andito na po ako. Ay, Apo, bakit basang-basa ka sa ulan? Hindi ka ba nagpayong? Di ba lagi kang may dalang payong? Nasira na po kasi yung payong ko sa lakas ng hangin. Kaya sumugod na lang po ako. Malapit na rin naman ako sa bahay natin nung umulan. Dali, mabuti pa. Magpunas ka at magpalit ng tuyong damit bago ka pa magkasakit niyan. Ay, teka, ako na kukuha. Diyan ka na lang para hindi na kumalat yung basa. Sandali lang. Sige po, Lo. Salamat po. Kahit ano na lang ba rito sa mga t-shirt mo? Opo, Lo. Tapos andyan lang din po yung tuwalya. Sige, nakita ko na. Tapos ito na lang puting t-shirt ng suotin mo. Kinuha na rin kita ng shorts.
Magpunas ka tapos suotin mo yung mga yan. Sige po. Salamat po. Habang nagpupunas ka at nagpapalit ng mga damit dyan, maghahain muna ako ng makakain mo. May klase ka ba ngayon? Wala po, Lo. Sige. Mabuti naman kung ganon para pagkatapos mong kumain, makapagpahinga ka na rin. Dali na, sige na, nagluto ako ng paborito mong ulam, yung tortang talong. Sakto. May nagbigay sa akin na kapitbahay ng sobra nilang inaning talong mula sa tanim nila. Kaya may pang-ulam tayo. Bakit ka umiiyak ka po? Wala lang po. Salamat po sa pag-aasikaso nyo, Lo. Napakalaking bagay po na nandito kayo para sa amin kasi kung kami-kami lang, baka hindi po namin kayanin. Lalo na ngayon na iniwan na rin kami ni Nanay. Oo naman. Siyempre, lolo niyo ko. Mga apo ko kayo na mahal ko. Hanggat nabubuhay ako hindi ko kayo pababayaan. Pangako yan. Papa Van, malaki talaga ang pasasalamat ko sa aking lolo dahil kahit pareho na kaming iniwan ng mga magulang namin ay nanatili pa rin siya sa aming tabi upang alagaan at asikasuhin kaming magkakapatid. At kahit na nga gaano kabigat ang naging araw ko sa trabaho o eskwelahan man ay napapagaan ng mga tawa at kwento ng lolo ko. Kaya nga wala akong ibang hiling sa Diyos kundi ingatan niya ang lolo namin sa araw-araw ng kanyang buhay. Nasabi ko yon dahil takot ako na bigla na lamang kunin sa amin ang aking lolo. Alam ko naman na lahat ng tao ay mamamatay ngunit hindi pa ako handa na mawala sa buhay namin si Lolo Ireneo. Bukod doon, hindi ko pa natutupad ang mga pangarap ko na kasama siya kaya naman lagi ko talagang pinagdarasal ang kaligtasan at kalakasan niya. Kaya lang minsan, sinusubok tayo ng buhay at dumarating yung mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Ano ka mo? Nasaan kayo ng lolo mo? Nasa ospital po. Sinugod ko po siya rito kanina kasi hinimatay siya sa bahay. Natakot po ako na baka mapaano si Lolo kaya... Mas matakot ka pag lumobo ang bayarin nyo dyan sa ospital. Bakit mo naman kasi dinalagad sa ospital? Baka naman nahimatay lang pero mahihimasmasan din. Natural naman sa matanda yung mapagod eh. Sana pinagpahinga mo na lang kaysa mapagastos ka pa. Ano pong sabi niyo? Narinig mo yung sinabi ko, di ba? Huwag mo na akong paulit-ulitin pa. Seryoso po ba talaga kayo doon? Kasi kung oo, lumalabas na mas mahalaga pa pala yung gastos kaysa sa kaligtasan ni Lolo. Aba, oo naman. Laging mahalaga ang pera sa gaya nating mahihirap dahil wala tayo nun. Tsaka, sigurado ako na nag-iinarte lang yung lolo mo. Kulang lang yan sa tulog kaya hinimatay. Ikaw naman, takot na takot ka kagad, dinala mo pa talaga sa ospital. Lakas ng loob mo, kala mo may pambayad ka. Hindi po kulang sa tulog si Lolo. May ubo siya na medyo malala na kung maririnig nyo lang. Napagod din po kasi siya ng husto. Yang lolo mo naman kasi napakakulit. Alam na matanda na siya pero sige pa rin sa paggawa ng kung ano-anong ikapapagod niya. Ay! Oh, wala na ako magagawa dyan. Ganyan na talaga siguro pag matanda na. Ay naman. Teka, paano mo ba ako na-contact ha? Hindi ko naman to phone number. Paano mo nalaman na number ng kasamahan ko to sa trabaho? Nakita ko kasi kayo online kaya tiningnan ko yung profile nyo. Ang dami nyong upload na picture doon at tinag nyo pa yung kaibigan nyo kaya kinausap ko siya at nagmakaawa ako na gusto ko kayong makausap. Kasi nga hindi na namin kayo makontak eh. Ha? Ay,
Nagpalit na kasi ako ng number. Nasira na yung dati kong SIM card eh. At hindi nyo man lang kami sinabihan para man lang alam namin kung paano kayo kukontakin? Hindi na. Kasi siguradong hihingan nyo lang ako ng pera. Yun yung wala na ako ngayon kasi umalis na ako sa pinagtatrabahuhan ko. Rumarakit na lang ako sa kung saan-saan pero gipit na gipit din ako ngayon, Andoy. Kaya kung hihingan mo ako ng pera, sorry ka na lang kasi wala rin ako maibibigay. Nay! Nay, buhay na lolo, nakasalalay dito. Bakit kung magsalita kayo, parang wala lang sa inyo yung nangyayari sa amin dito? Tsaka anong klaseng nanay ka ba, ha? Wala ka nang pakialam ano man ang mangyari sa amin. Ang saya-saya mo sa mga picture na pinopost mo. Tapos hindi mo man lang kami makumusta ng mga anak mo. Inabandonan mo na ba talaga kami? Hoy, hindi ako pumayag makipag-usap sa'yo para sigawan at pagalitan mo, ha? Kasi kung ganyan lang din naman, mabuti pa wag na tayo mag-usap kahit kailan. Hindi mo na ba kami mahal? Mahanap mo kami, Nay! Gusto mong sagutin ko yan? Sige! Masaya ako na wala kayo sa buhay ko ng mga kapatid mo. Dahil napagtanto ko na ang pinakamaling desisyon na nagawa ko sa buhay ko ang isilang kayo sa mundong to. Kaya nga ngayon na nakalayo na ako sa inyo, hindi ko nagugustuhin pa ulit na umuwi dyan sa atin. Bahala kayo sa buhay nyo. Simula ngayon, wala na kayong nanay. Magkanya-kanya na tayo. Hello? Hello, Nay? Nay! Nay! Andoy, apo, Lo, sorry po kasi nagising ko kayo, Lo. ayos lang ako. Ang katunayan kanina pa ako gising. Kausap mo ba yung nanay mo? Opo. Ihingi sana ako ng tulong, Lo. Pero inunahan na niya ako. Wala raw siyang pera na maibibigay sa atin. Tapos sinabi niya rin na simula ngayon, wala na raw po kaming nanay. Na magkanya-kanya na lang kami. Sobra naman yung nanay niyo. Ano niya natin sabihin yung bagay na yun sa inyo ng mga anak? Ewan ko po. Para na siyang ibang tao. Hindi ko na po siya kilala. Wala na yung nanay ko, Lo. Nawala na siya. Pasensya ka na po ha. At kinailangan mong pagdaanan yung kanyang pasakit. Wala kayong kasalanan, Lo. Hindi ko alam kung anong pwede natin gawin upang mabago yung isip ni Linda. Pero sana ay buhay na Panginoon yung puso niya para maisip niyang balikan kayo dahil mga anak niya kayo at hindi dapat iniwan ng isang ina yung mga anak niya. Ewan ko, Lo. Sa pananalita kanina ni nanay, imposible nang mangyari yung sinabi niyo. Ang kinatatakot ko lang po, paano na tayo? Paano na pong pagpapagamot niyo? Tungkol naman dun sa panggastos natin dito sa ospital. Siguro po, mas makakabuti kung hayaan mo na lang akong mamatay. Ho? Ano po ba sinasabi niyo, Lo? Hindi. Iyon naman kasi yung totoo eh. Alam ko naman na matanda na ako. Tsaka
Pabigat na lang naman ako sa inyong magkakapatid. Loko, kailangan ko kayo. Kailangan ko kayo. Hindi ko kaya amuin ang lahat kapag wala kayo sa tabi ko, Lo. Lo, kayo na lang nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya utang na loob po. Lumaban kayo. Huwag kayong sumuko. Dahil ganun din po ang gagawin ko. Hanap ako ng paraan para gumaling kayo. At mas mapahaba pa ang buhay nyo. Papa Van, yun na yata ang pinakamasakit na salita na narinig ko mula sa aking lolo. Yun bang nagpaubaya na siya sa kamatayan kapalit ng kaginawaan ng buhay naming pag namatay siya. Pero hindi ganon ang tingin ko dahil ayoko na mawala siya sa amin at gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Kaya nga kahit mahirap, kahit na mag-isa lamang akong kumikilos at kahit na hindi kami tinutulungan ng nanay ay kinaya kong tustusan ang mga gastusin sa pagpapagamot ng lolo namin. Impeksyon sa baga ang naging sakit ng lolo at sumailalim siya sa mga gamutan. Dahil nga kulang ang pera na mayroon ako ay naisipan kong humiram sa mga kakilala ko may maipantustos lang sa pagpapagamot ng lolo ko. Di nagtagal, gumaling din ang aming lolo kaya masayang masaya ako. Para sa akin, sulit ang pagod na ginawa ko sa paghahanap ng pera, pagtatrabaho at pag-aasikaso kung ang kapalit naman nun ay ang pagiging mabuti ng kalagayan niya. Pero kasabay nun, hindi ko kailanman malilimutan ang ginawang pagtalikod sa amin ni nanay at kung paano niya kami inabandona ng aking mga kapatid. Papa Van, mabilis na lumipas ang mga taon. Nakapagtapos na ako sa kolehiyo sa kurso kong Marine Transportation. Pangarap ko kasi talagang makapagbarko at makapunta sa iba't ibang lugar sa mga libro ko lamang nababasa. At telebisyon napapanood at ang pagtatapos ko ngayon ang unang hakbang sa pagtupad ng aking mga mithiin sa buhay. Di nagtagal, nag-apply ako bilang kadete sa isang barko sa Maynila kaya kinailangan kong lumuwas upang asikasuhin ang aking requirements habang nagte-training. Regular naman akong umuwi sa amin sa Mindoro lalo na namimiss ako ng lolo. Pero habang nasa Maynila ako ay napag-isip-isip ko na hanapin ang nanay. Bali may nakuha akong address niya na galing sa tiyahin kong taga Batangas na kapatid niya. Tapos binigay yun sa akin ni Tio para mapuntahan ko raw ang nanay namin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko na ngang hinanap ang naturang address na yun upang makita si nanay. Umaasa ako na pag nagkita na kami at nagkausap ay malinawan na ako kung ano ang rason kung bakit niya kami iniwan ng mga kapatid ko. Tagal naman buksan ang pinto. Tama kaya tong address na binigay ni Tio? Sabi naman niya, ito raw yun. Di bale, katukin ko na nga lang ulit. Baka hindi lang narinig. Sino ba kasi yung katok ng katok na yan? Nay! Andoy! Ikaw na ba yan? Ako nga po, Nay. Yung isa sa mga anak na iniwan nyo nung araw at pinabayaan. Paano mo ko nahanap? Paano mo nalaman tong address ko? Isa lang naman yung sinabihan ko ng kinaroroonan ko. Yung kapatid ko lang. Kay Tio nga po galing yung address nyo, Nay. Ay, nako! Kahit kailan di talaga mapagkakatiwalaan yung taong yon. Nay,
Bakit po ba kayo nagtatago sa amin? Hindi ba halata? Sigurado kasi ako na pupuntahan niyo ako at hindi nga ako nagkamali kasi, ayan oh, nasa harapan na kita. Hindi po ba kayo masaya na makita ako? Mukha ba akong masaya sa tingin mo? Nay, graduate na po ako sa college. Pumunta po ako rito sa Maynila para mag-apply at mag-training. Hindi ako interesado sa mga ganap mo sa buhay, ano? Sana bago mo ako pinuntahan dito, naisip mo muna kung matutuwa ako o hindi. Pero malabong matuwa ako kasi nga, matagal na panahon ko na kayong kinalimutan. Wala na ba talagang natitirang kahit katiting na pagmamahal dyan sa puso nyo para sa amin ng mga kapatid ko, Nay? Wala na. Nasaid na. Ni hindi ko na nga kayo iniisip. Ayaw ko na kayong makita tapos bigla-bigla ka na lang lilitaw sa pintuan ko na para bang maligno. Ay, buti pa. Umalis ka na. Hindi po. Hindi po ako aalis hanggat hindi tayo nagkakausap. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Gusto ko pong malaman yung totoo. Kung bakit bigla-bigla nyo na lang kaming naisipang abandonahin. Hindi kasi ako kumbinsido na bigla nyo na lang naisip yung bagay na yun. Alam ko na meron kayong dahilan, Nay. Ay, nako. Kahit kailan ang kulit mo talaga, Andoy. Sabihin nyo na lang po kasi yung totoo, Nay. O siya, sige. Sasabihin ko na yung totoo para maisip mo na akong lubayan. Makinig ka mabuti dahil hindi ko na to uulitin pa, ha? May bago na akong asawa. Mabait siya sa akin. Responsable. Hindi niya ako sinasaktan at hindi rin siya nambababae katulad ng tatay mo noon. Kaya naman masaya na ako sa piling niya. May mga anak na rin kami. Kaya hindi ko na kayo namimiss ng mga kapatid mo doon sa probinsya. Nay, hindi nyo lang pala kami inabandona. Pinagpalit nyo rin kami sa iba. Hindi ko na kontrolado yun. Bigla na lang siyang dumating sa buhay ko kaya tinanggap ko na lang. Naisip ko na baka ito na yung pakonsuelo sa akin ng langit matapos ang hindi ko magagandang naranasan sa tatay niyo nung araw. Alam mo, kahit na hindi kami mayaman, masipag at masikap yung napangasawa ko. Hindi niya ako pinababayaang magutom. Ni ayaw nga nung pinagtatrabaho ako sa labas. Marami siyang pangarap para sa akin at sa mga anak namin. Kaya ayoko na siyang iwanan. Pero paano kami ng mga kapatid ko? Anak mo rin naman kami, di ba? Oo, pero noon yon. Dahil tinanim ko na sa isip ko na hindi ko na kayo mga anak. Tsaka, malalaki na kayo. Sabi mo nga nakapagtapos ka na sa kolehiyo at nagte-training sa trabaho, di ba? Kayang-kaya nyo nang mabuhay nang wala ako sa piling nyo. Kaya, pabayaan nyo na lang ako na maging masaya sa piling ng pamilya ko, pwede? Buti pa, umalis ka na. Dahil ayoko magpang-abot kayo rito ng asawa ko. Ayoko ng gulo, kaya sige na, alis na. Hindi ako aalis, Nay! Anong hindi aalis ang pinagsasasabi mo dyan? Hindi gusto mong masusunod dito? Nay, please. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kahit para na lang sa mga kapatid ko. Miss na po nila kayo. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin na napatawad na nila kayo at gustong-gusto nila kayo makita. Ano ba sa mga sinabi ko kaninang hindi mo naiintindihan, ha? Hindi ko na nga kayo gustong makita, di ba? Ang gusto ko kalimutan na lang kayo. Matagal ko nang nilibing sa limot yung mga mukha't pangalan nyo dahil ayoko na kayong maalala. Ayoko na kayong makita ng mga kapatid mo. Kaya pwede ba lubayan mo na ako? Hindi ko po gagawin yung gusto nyo. Ganon. Gusto mo yata talaga nasasaktan ka eh. Ha? Sige, hindi ka pa aalis? Ha? Nay! Gusto mo itulak pa kita? Nay, Ha? please! Huwag mo akong dinadramahan dyan! Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh! Umalis ka na sabi! Alis na! Nay! Alis na! Nay, wag niyo naman po ako ipagtabuyan, Nay! Nay, wag! Ipagtatabuyan kita hanggat gusto ko kasi pamamahay ko to! Alis na! Huwag mo na ipapakita yung pagmumukha mo sa akin! Papa Van, sinabi ko sa sarili ko na pinatawad ko na si nanay sa kasalanan niya sa amin nung araw dahil ilang taon na rin naman ang nakalipas. Ngunit matapos kong matuklasan ang rason kung bakit niya kami iniwan, ay para bang bigla na lamang nanumbalik ang lahat ng hinanakit at sama ng loob ko sa kanya. Pero bukod sa galit na nararamdaman ko ng mga panahong yon,
Masakit din palang malaman na pinagpalit na niya kami sa iba. Durog na durog ang puso ko ngunit hindi na ako pumayag na maapektuhan pa ng husto at masaktan muli ng nanay ko. Kaya simula nung araw na yon, pinangako ko sa aking sarili na kalilimutan ko na siya dahil matagal na rin naman niya kaming kinalimutan. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagte-training at pagsasaayos ng mga requirement na kailangan ko sa pagsampa sa barko. Di nagtagal, ibinigay naman sa akin ang katuparan ng aking panalangin. Nakapagtrabaho ako sa barko at bago ako tuluyang umalis ay binilin ko sa mga kapatid ko at pinsan ang aming lolo Ereneo. At kahit na minsan dinadalaw ako ng matinding lungkot habang nasa karagatan, ang lolo ko at ang munti naming pamilya ang nagsilbi kong lakas at sandigan. Papa Van, hindi naging madali ang pagtupad ng mga pangarap namin ngunit inuunti-unti ko yon sa loob ng ilang taon kong pagtatrabaho sa barko. Ang prioridad ko ay mapagtapos sa pag-aaral ang mga kapatid ko at pagkatapos ay sinunod ko naman ang isa pa sa matagal ko ng pangarap para sa aming pamilya. At iniregalo ko ngayon sa mismong kaarawan ng aking lolo na saktong tumapat naman nung nasa bakasyon ako nitong taon lamang. O, dahan-dahan po sa pagbaba ng taxi, Lo, ha? Baka mapatid kayo dyan. O, hawak lang po kayo sa kamay ko. Kaya ko pa naman bumaba po. Palagay mo sa akin ugod-ugod na. Alam ko po na mas malakas pa kayo kaysa sa kalabaw. Ay, mismo. Teka. Kanino ba itong malaking bahay na nasa harapan natin? Sino ba yung pinunta natin dito? Basta, Lo, sorpresa po. Buti pa, pasok na tayo sa loob. Lakad na po tayo. Sige. Oh, Apo, ang ganda ng disenyo ng bahay na ito ah. Mukhang pulido yung pagkakagawa at saka modernong-moderno. Ang ganda rin nung pintura hindi masakit sa mata. Nako, buti naman po nagustuhan nyo at pasado sa panlasan nyo. Bao naman. Baka nakakalimutan mong karpintero at pintor tong lolo mo. Hindi ko po makakalimutan yun, Lo. Buti pa, pasok na tayo sa loob. Buksan ko na po tong pinto. Hindi ka ba kakatok man lang? Lo, hindi na po kailangan yun. Baka mamaya magalit yung may-ari ng bahay na yan. Wala pong magagalit. Tara na po sa loob. Pasok na tayo. Uy, ang ganda naman ang loob ng bahay ay. Ang taas ng kisame. Ang aliwalas tingnan. Pero teka po parang gusto ko munang umupo sa sopa Sumakit yata yung balakang ko. Oh, naku, Lo. Akala ko ba mas malakas pa kayo sa kalabaw? Ay, biro lang po. O, tara na, Lo. Upo muna tayo sa sofa, sige. Sige. Ano, Lo? Ang lambot ng sofa, no? Oo nga Ang sarap ng pagkakaupo ko Ayos na ayos sa puwet yung lambot ng kutsyon nitong sopa. Pero teka kanino ba yung bahay na ito, Apo? Sino ba yung pinunta natin dito? Nabanggit mo ba kanina? Esensya ka na kasi medyo nag-uulyanin na itong lolo mo. Ayos lang po yun, pero wala naman po tayong pinunta rito. Kasi, atin po itong bahay na to. Atin ito? Ibig sabihin dito na tayo titira?
Opo, binili ko po ito para sa atin, Lo. Ba't napakalaki naman ito para sa atin? Hindi naman po. Sakto lang laki nito. 2 palapag lang na may 3 kwarto. Isa sa akin, isa sa inyo, at yung isa pwedeng gamitin ng pinsan ko na nag-aalaga sa inyo. Atin na rin po yung lupa na kinatitirikan ng bahay na to. Binili ko na rin po. Ibig sabihin, hindi na tayo magtitiis sa dati natin tinitirahan ng maliit na barong-barong. Dahil may maayos na po tayong bahay. Di ba malungkot dito pag sumampa ka na ulit sa barko? Yung bunso mong kapatid sasama na sa asawa niya at lilipat na ng bahay sa Makalawa. Wala na akong makakasama dito. Hindi po. Kasi nakausap ko na po yung mga kapatid ko na palagi kayong bisitahin rito kasama yung mga anak nila. Saka plano kong iparenovate itong bahay. Dagdagan ng marami pang kwarto para kung maisipan ng mga kapatid ko na magbakasyon dito, may matutulugan sila. Pero matagal pa naman po akong nakabakasyon kaya matagal pa rin tayong magkakasama. Ang totoo, itong bahay na to, para sa inyo talaga, Lo. Regalo ko ito sa inyo ngayong kaarawan nyo. Gusto ko na sa susunod kong pag-alis, panatag akong may iwan ko kayo sa isang maayos na bahay na hindi na katulad nung dati nating tinitiran. Salamat. Kasi lagi mo pa rin akong naiisip. Bakit naman po hindi? Kayo ang inspirasyon ko sa buhay. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagsikap na makapagtapos sa pag-aaral noon habang nagtatrabaho kasi pinangako ko sa aking sarili na hindi na kayo gagamit ng pekeng perang papel pambili ng pagkain natin. Na hindi na tayo magugutom o mababasa ng ulan kasi butas-butas yung bubong natin sa dati nating bahay. At kahit na hindi pa ako yung pinakamayamang tao sa mundo, gagawin ko ang lahat para hindi na tayo mahirapan ulit. Lalong-lalo na po kayo, Lo. Papa Van, napatawad ko na ang nanay ko. Pero hindi ko malilimutan ang ginawa niyang pang-iwan sa amin ng mga kapatid ko nung araw. Pero katulad nga ng sinabi ko kay Lolo, gusto ko na lamang pagtuunan ng pansin ang kasalukuyan at ang mga tao na totoong may pakialam sa akin. Gusto ko nang umusad ng walang daladalang hinanakit sa aking puso. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Van. Sana kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, lalo na nga sa mga kabataan na nangangarap katulad ko. Huwag natin sukuan ang sarili nating pangarap at umasa tayo na balang araw ay magkakatotoo ito. Basta pagsikapan natin yon at manalig tayo. Maraming salamat po sakaling mapili niyong i-ere ang sulat ko sa programa niyong Barangay Love Stories. God bless and more power po sa inyong stasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andoy. Pinsan